Oras na para sa maiinit na balita. Patuloy po ang pagbibilang ng boto ngayon pong eleksyon 2025. Sa lokal na posisyon, naiproklama na ang mga nagwaging mayor sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Kabilang ang si Pasig Mayor Vico Soto na manunungkulan sa kanyang ikatlong termino. Muling nanalo rin sa kanyang ikatlong termino si San Juan Mayor Francis Zamora. Wagi rin po sa kanyang ikatlong termino si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Iprinoklama rin ngayong umaga si Mayor Jeannie Sandoval sa Malabon. Iprinoklama ng mga mayor ng Las Piñas si April Aguilar. Muling nahalal naman sa isa pang termino si Navotas Mayor John Ray Tiangco. Iprinoklamang mayor si Gerald Herman para sa bayan naman ng Pateros. At muling nahalal din si Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon. Silipin na po natin ang pinakabagong partial at unofficial tally sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Ito po ang datos mula sa Comelec Media Server as of 10:01 a.m. Nangunguna pa rin si Bongo na may 21,782,116 votes. Pangalawa, si Bam Aquino with 16,822,042 votes. Pangatlo, si Bato de la Rosa na may 16,679,357 votes. Pang-apat, Erwin Tulfo, 13,811,860 votes. At panglima, si Kiko Pangilinan with 12,300,198 votes. Pang-anim naman sa listahan si Rodante Marcoleta na may 12,225,269 votes. Ikapito si Ping Lacson na may 12,139,996. Pangwalo si Tito Soto, 11,928,933. Pangsyam si Pia Cayetano na may 11,709,099. At pangsampu si Camille Villar na may 11,022,512 votes. Kasalukuyang binubuo ang Magic 12 ni na Lito Lapid, 10,822,188 at ni Amy Marcos, 10,720,865. Nasa 13th spot naman si Ramon Bong Revilla Jr., 9,742,416. 14th si Ben Tulfo, 9,741,357. At 15th place si Abby Binay with 9,502,217. Sunod naman sina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador, Colonel Busita. Muli ito po ay partial and unofficial batay sa 80.5% ng mga election returns na natanggap mula sa Comelec Media Server. Para po sa buong listahan ng partial and unofficial count, bisitahin ang eleksyon2025.ph. Makikita po dyan ang pinakahuling tally ng botohan mula sa Comelec Media Server mula sa pagkasenador hanggang konsehal. May breakdown din ng resulta ng botohan sa kada probinsya, lungsod, bayan hanggang sa kada barangay. Hindi pa man naiproklama, nagpasalamat ng ilang senatorial candidates na nangunguna ngayon sa partial unofficial tally. Batay po yan sa datos mula sa Comelec Media Server. Sipag lang po. Sipag lang at unahin po natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Hindi po ako politiko na mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. Ayan, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga tumulong, lahat ng mga volunteers, especially po yung mga kabataan. Tingin po namin yung mga kabataan talaga yung nagdala sa amin, Senator Kiko sa winning circle po. Nagpapasalamat tayo. At tinulungan tayo natin mga kababayan na makabalik. Yung pag-angat natin sa survey at itong pag-angat natin ngayon dito sa partial results ay it came with a very heavy price. Papasalamat po tayo sa mga nagtiwala at hinalal po tayo. Ang question na lang po ngayon is ano na ang gagawin? Ano po ang gagawin? Sana yun po magiging katanungan ng lahat. Yung message natin no, na kailangan bigyan ng pagkakataon no, yung mga may naniniwala pa na may pag-asa ang Pilipinas. Hiniling natin ang kanilang tulong no, at ang kanilang suporta.
Bantay bulkan naman tayo, pumutok ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island mag-alas 3 ng madaling araw. Nakunan ang moderately explosive eruption sa video ng news scooper na si Diane Paula Abendan. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ang pagputok ng 5 minuto. Nagkaroon din ng pagdaloy ng Pyroclastic Density Currents o PDC sa timog na bahagi ng bulkan. May mga naitala na ring ashfall sa ilang barangay sa La Carlota City, Bago City at La Castellana sa Negros Occidental. Namamaga pa rin ang bulkan at nananatiling nasa Alert Level 3 o magmatic unrest. Ibig sabihin, posibleng masundan ang pagputok anumang oras. Aabot po ang sa 16 ang naitatalang patay mula sa 46 na election-related incident. Ayon sa Philippine National Police, buhat yan na magsimula ang election period noong January 12 hanggang nitong katatapos na eleksyon 2025. Sa mismong araw ng eleksyon kahapon, 12 insidente ang naitala sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Barm, Negros Island Region, Metro Manila at Cordillera. Sabi ng PNP, ang mga tinutukoy na election-related incident ay kinabibilangan ng walang habas na pamamaril, engkwentro sa ilang armadong grupo, pagnanakaw, sunog at pagkaantala ng automated counting machine. Patuloy pang bineberipika ang mahigit 30 iba pang insidente. Sa kabila ng mga nasabing karahasan, binigyang din ng pulisya na generally peaceful ang nagdaang eleksyon. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita naman po tayo mula sa GMA Regional TV. At tuloy-tuloy po ang canvassing ng mga boto sa Pangasinan na may mahigit 2 milyong botante at ika-4 na vote-rich country o province sa buong bansa. At update po tayo sa sitwasyon doon mula naman kay Chris Zuniga. Chris? Connie, pasado alas 8 nga ng umaga nang mag-reconvene ang Provincial Board of Canvassers dito sa Kapitolyo ng Pangasinan at sa ngayon nga ay nakumpleto na yung 100% transmission ng electronic results at nagsisimula na ngayon yung proklamasyon sa ilang mga nanalong provincial officials pati na rin ang district representatives ng lalawigan. 48 towns and municipalities ang nakapagsumiti na ng kanilang resulta. Naantala yan, Connie, dahil sa paliwanag ng COMELEC na apektuhan ng transmission ng mga resulta kagabi dahil sa malakas na buhos ng ulan sa Pangasinan. Isang polling precinct sa mountainous area ng Mabini, Pangasinan ang hindi agad nakapag-transmit dahil walang signal. Kinailangan pa nilang dalhin ang ACM sa Municipal Board of Canvassers para doon mag-transmit. At sa partial and unofficial result nga ng COMELEC kanina bago tayo pumasok, sa pagkagobernador, nakakuha si re-electionist Governor Ramon Gico III ng 873,016 votes laban kay former Governor Amado Espino III na may 777,609 votes. Base naman sa bilang ng mga bumoto ayon sa Provincial COMELEC, nasa 86% na abot sa 2.1 million registered voters ang bumoto sa lalawigan ngayong eleksyon 2025. Sa report naman ng Pangasinan Police Provincial Office, walang naitalang major incident sa araw ng eleksyon at naging generally peaceful ang naging sitwasyon sa probinsya. Sa ngayon, target ng COMELEC na maiproklama ang mga nanalong provincial officials dito sa lalawigan, maging ang mga district representatives ngayong araw. Samantala matapos ang eleksyon, dumagsa ang mga pasahero sa Dagupan Terminal dito sa Pangasinan. Babalik sana sila sa Metro Manila matapos makaboto kahapon. Bukod sa siksikan dahil sa dami ng bibiyahe, dagdag pa sa sakit ng ulo nila ang maalinsangang panahon. May ilang madaling araw pa lamang ay nasa terminal na pero hindi pa rin nakasakay dahil sa kakulangan ng mga bus. Problema ng ilan, siguradong late na raw sila sa trabaho ngayong Martes. Samantala, kasabay po naman ng mainit na bilangan ay ang mainit din at maalinsangang panahon ngayong pong Martes. Ayon sa Pag-asa, mahigit 30 lugar kasama ang Metro Manila ang pinaghahanda sa danger level na heat index.
46 degrees Celsius ang posibleng damang init ngayong araw sa Sangley Point dyan sa Cavite. 45 degrees Celsius sa ilang bahagi ng Bicol Region. 44 degrees Celsius naman sa Pasay City, Dagupan, Pangasinan at Masbate City. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius ang ilan pang bayan at syudad sa Luzon at Visayas. Maari hong maitala dito sa Quezon City at ilan pang lugar ang 42 degrees Celsius na heat index. Sabi ng Pag-asa, easterlies ang patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa, habang frontal system ang magbibigay ng mataas at tsansa ng ulan sa extreme northern Luzon. Posible pa rin po yung mga panandaliang ulan o kaya thunderstorm, lalo sa bandang hapon o gabi. Kaya magdala po kayo ng payong bilang panangga sa matinding init at syempre sa biglaang ulan. Bumoto si Kapuso Millennial It Girl Gabby Garcia. Nagdasal at bumoto para sa bansa at sa kanilang mga anak. Yan naman ang caption ni Joy Spring sa kanyang Instagram post na kasama ang asawa na si Juancho Trevino. Proud ding ifinlex ng mga bibida sa upcoming Kapuso series na akusada na sina Andrea Torres at Lian Valentin ang kanilang inked finger. Mandatory finger ink selfie rin ang peg ni Clea Pineda nang i-share ang kanyang eleksyon 2025 experience. Pati si mga batang Really star Kokoy De Santos. All smiles din after casting their vote ang mga Kapuso singer na sina Christian Bautista at Mark Bautista. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinikilala pero hindi raw inaasahan ni Vice President Sara Duterte ang resulta ng eleksyon 2025. Gayunpaman, hindi raw nawawala ang kanilang commitment sa taong bayan. Sabi ng bise, patuloy silang magbabantay sa gobyerno at maglilingkod bilang anyay strong and constructive opposition. Hindi raw ito ang katapusan, kundi ang bagong simula. Patay po sa partial and unofficial tally, lamang si Marikina Mayor Marcy Teodoro sa tapatan nila ni Senador Coco Pimentel bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Pero sakaling si Teodoro nga ang manalo, sinuspindi muna ng Commission on Elections ang kanyang proklamasyon. Ayon sa COMELEC, yan po ay habang hinihintay ang resolusyon ng COMELEC on Bank sa inihaing mosyon ni Teodoro. Kaugnayan sa pagkansela ng COMELEC First Division sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Dahil po yan sa material misrepresentation, umano kaugnay sa kanyang residency sa unang distrito ng lungsod. Ipinag-utos din ng COMELEC sa election officer ng First District na ihain agad ang nasabing utos kay Teodoro at sa City Board of Canvassers. Titiyakin naman ng Regional Election Director ng NCR na maipatutupad at masusunod ito. Kinukuha pa ang reaksyon ni Teodoro kaugnay nito. Una nang sinabi ni Teodoro na magpresenta siya ng malakas na ebidensya na nasa District 1 ang kanyang tirahan. At sa tingin niya, nagkamali ang COMELEC First Division. Samantala, silipin na ho natin ang pinakabagong partial at unofficial tally sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Ito po ang datos mula sa COMELEC Media Server as of 10:01 a.m. Nangunguna pa rin si Bongo na may 21,782,116 votes. Pangalawa si Bam Aquino with 16,822,042 votes. Pangatlo si Bato de la Rosa na may 16,679,357 votes. Pang-apat, Erwin Tulfo, 13,811,860 votes. At panglima si Kiko Pangilinan with 12,300,198 votes. Pang-anim naman sa listahan si Rodante Marcoleta na may 12,225,269 votes. Pang-pito si Ping Lacson, 12,139,996. Pang-walo si Tito Soto, 11,928,933. Pang-siyam si Pia Cayetano, 11,709,099. At pang-sampu si Camille Villar na may 11,022,512 votes. Kasalukuyang binubuo ang Magic 12 ni Lito Lapid, 10,822,188. At ni Amy Marcos, 10,720,865. Nasa 13th spot naman si Ramon Bong Revilla Jr. with 9,742,416.
14th place si Ben Tulfo, 9,741,357. At 15th si Abby Binay, 9,502,217. Sunod naman sina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador, Colonel Busita. Muli ito po ay partial and unofficial batay sa 80.5% ng mga election returns na natanggap mula sa COMELEC media server. Para sa buong listahan ng partial and unofficial count, bisitahin po ang election2025.ph. Makikita po dyan ang pinakahuling tally ng botohan mula sa COMELEC media server mula sa pagkasenador hanggang konsihal. May breakdown din ng resulta ng botohan sa kada probinsya, lungsod, bayan hanggang sa kada barangay. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Nagpapatuloy rin ang canvassing of votes sa syudad ng Davao na may mahigit 1 milyong botante, ang pinaka-vote-rich city sa labas ng Metro Manila. Kuha tayo ng update mula kay Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Rafi, alas 9:12 ng umaga nang mag-resume ang canvassing of votes dito sa Sangguniang Panglungsod sa Davao City. Nasa 99.83% na ng election returns o 1,171 mula sa kabuuang 1,173 precincts sa lungsod ang natanggap na ng City Board of Canvassers. 2 cluster precincts o 0.17% na lang ang hinihintay na makapag-transmit. Sa 3 distrito ng Davao City, 100% nang nakapag-transmit ng election returns sa unang distrito habang hinihintay na lang ang mula sa iba pang presinto sa 2nd at 3rd districts. At ngayon nga lang, ka-announce lang ng CBOC na 100% na rin ang transmission ng mga election returns mula sa 3rd District. Alas 10:30 naman ng umaga ang sunod-sunod na ipagbigay alam ng mga chair ng Electoral Board ng 3 precinct o 4 na precinct na may failure of transmission sila at humiling na mag-transmit sa pamamagitan ng manual transmission. Tinanggap naman ng CBOC ang USB para sa manual transmission pero kailangan mag-submit ng mga chair ng Electoral Board ng written report kaugnay ng failure of transmission. Naging matagumpay naman ang transmission ng election returns nila sa pamamagitan ng USB ngayong umaga at ngayon nga ay 1 presinto na lang ang hinihintay na makapag-transmit mula sa 2nd District. Sa inaasahang mahigit 1 million expected voters, nasa 77.09% ang bumoto o mahigit 775,000. Mas mataas ito kung ikukumpara noong 2022 elections na nasa 74.29%. Gayunpaman, inaasahang ipoproklama na ngayong araw ang mga nanalo. Naiproklama na bilang nagwaging mayor ng Albuera, Leyte si Kerwin Espinosa na dating umaming sangkot siya sa illegal drug trade. Sa canvass votes, 14,919 ang nakuha ni Espinosa. Nakasuot siya ng bulletproof vest sa event dahil matatandaang binaril siya noong campaign period. Naiproklama na rin ang kapatid ni Kerwin na si R.R. Espinosa bilang vice mayor. Ibinahagi naman ni Kerwin ang mga plano niya bilang bagong alkalde ng Albuera. Katokin namin sila, pakiusapan na huminto na at itigil na at kalimutan na ang droga sa kanilang buhay. Kung hindi makinig, walang mamamatay, kundi may mga mahuhuli. Patuloy po ang ating pagbabantay sa bilangan ngayong eleksyon 2025. Kausapin na natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, the man of the hour. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang araw po at magandang umaga, Sir Rafi. Sa mga kababayan natin, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po siguro, overall, kumusta po yung naging eleksyon 2025 sa assessment ng COMELEC? Hindi po muna tayo magbibigay ng final na konklusyon o kaya statement sa bagay na yan, Sir Rafi. Maganda po tapusin muna natin itong canvassing kasi siyempre, kinakailangan malaman natin, mabilis din ba yung proklamasyon at canvassing na katulad ng nangyayari dyan sa mga local candidates, local positions, na kagabi pa lang, napakadami na po nagpoproklama kaagad. At yung iba naman tumanggap na kaagad ng kanilang pagkatalo at nag-concede na kaagad. So, yan po ay isang indikasyon ng mga pagbabago na isinasagawa natin para lang mas pagkakatiwalaan ng mga kababayan natin ang ating resulta at ang ating halalan. Pero may ilang lugar po na naging pahirapan yung pagtatransmit ng election return mula sa ilang clustered precincts. Ano po naging problema?
Actually, hindi naman po. Kasi kagabi talaga by 11 o'clock, halos nakaka-83% na po tayo. Kaninang umaga lang ay nakaka-98.8% na po tayo ng transmission. So ganun po kabilis. Samantalang nung nakakaraang mga eleksyon, inaabot ng mga 3 araw, 4 na araw bago magkaroon ng ganung klaseng bilang o porsyento ng transmission. So medyo mabilis na po yan. At yung kagandahan po niyan kasi, gumamit tayo sa Rafi ng 3G or 5G technology. Dati 3G lang eh. At the same time, may mga Starlink tayo. Kaya napakabilis ng pagtatransmit mula sa presinto papunta sa mga canvassing area, lalo na sa mga city or municipal board of canvassers. Pero may mga lugar po na naiulat sa amin. For example, kahapon dito lang sa Quezon City, may mga presinto na hindi makapag-transmit. So, dinala at manually transmit na lang yung mga boto dun sa mismong COMELEC offices o dito sa may City Hall, Chairman. Yun po yung ating contingency, Sir Rafi. Kung talagang several attempts hindi ma-transmit, kahit sa loob ng isang polling place, kahit saan pumunta, hindi po kukuhanin yung USB sapagkat ayaw natin ma-compromise yung integrity. Yung buong makina, Sir Rafi, ang dadalhin sa canvassing center upang doon mag-transmit ng result kasi nga po ang purpose natin, hindi lamang mag-transmit sa City or Municipal Board of Canvassers kung hindi makapag-transmit sa COMELEC, sa PPCRB, sa NAMFREL, sa Majority Party, at sa media server po natin. Ano po yung voter turnout na inaasahan ng COMELEC ngayon pong election? Alam natin pag midterm election ay mas konti yung bumoboto. Ganun pa rin po ba yung trend ngayong election 2025? Mukha po mas mataas. Opo, mukha po mas mataas, Sir Rafi, kasi po dati po 63-65%. Ngayon po hindi pa natin nakukuha ang complete na total at yung mismong figures, pero sa akin pong palagay magse-70% po. Sa sobra ng dami ng mga kababayan natin pumunta talaga sa bawat presinto kahapon, maaari nga talaga na nagkaroon ng problema dahil yung iba po pumila, nainitan, ng kainit-init talaga kahapon, pero just the same, sa bandang huli, nakaboto naman po sila lahat. Paano po yung magiging proseso ng pagproklama sa mga nangunguna sa senatorial race? Isang bagsak ba yung 12? Kailan ka ito inaasang mangyayari po? Isipin niyo po, Sir Rafi, ngayong araw na ito pa lamang nakatanggap na kaagad kami ng 30 na Certificate of Canvass of Votes and Proclamation. Ibig sabihin, madami na mga probinsya or highly urbanized cities, kasama na rin yung ating mga embahada or konsulada, ang nagpapadala sa unang araw pa lang talaga ng canvassing. So ine-expect natin magiging mabilis po ito. Hindi katulad ng dati, mga sa unang araw pa lang, 3 o kaya naman mga 2 lang ang natatanggap na Certificate of Canvass of Votes and Proclamation. So hopefully po, sana abutin man lang tayo kahit Friday o Saturday, makapagproklama na po tayo sa linggong ito. Alright, Chairman, magandang umaga po sa inyo. Si Connie Season po ito. Sa Davao City po, Chairman, Magandang umaga po, Ma'am Connie. Oo, nangunguna sa pagka-alkalde si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano po ba ang magiging sistema ng kanyang panunungkulan? Siyempre, ngayong nakakulong po siya sa The Hague, Netherlands. Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi po kinakailangan present ang isang tao sa ating bansa o kung nasaan man po siya para siya ay maproklama o para nga siya ay naiboto o para maiproklama kung siya ay nanalo. Yung pong panunungkulan ay ibang bagay na po yan kasi po ang jurisdiction ng COMELEC, Ma'am Connie, ay matatapos kapag ang naturang kandidato ay naiproklama na ng Commission on Elections. And therefore, kung siya ay makakaupo o sino ang pauupuin, kapalit po niya pansamantala o permanente ay nasa DILG na po at wala sa Commission on Elections. I see. Alright, pero sa lungsod naman ho ng Marikina, nangunguna sa bilangan ng 1st District Congressional Race si Mayor Marcy Teodoro na nakaharap naman ho sa COC cancellation. Paano ho magiging sistema? Maipoproklama ho ba siya pag ganon? Sa part po, sa akin po sarili, ako po kasi nag-inhibit dahil sa akin naging previous professional relationship sa mga partido dyan sa kaso na yan. Pero mas minarapat po ng majority ng mga miyembro ng Commission and Bank na mag-issue ng order to suspend proclamation. Ibig sabihin, hanggang sa hindi mariresolve yung mismong kaso na nasa amin, ay wala po munang manunungkulan o wala po munang maipoproklama kung siya man po ay nanalo bilang kongresista ng naturang distrito. So again, total naman po ang pagsisimula ng pagiging kongresista ng isang taong nahalal ay sa June 30 sa tanghalian alas 12:01 and therefore may sufficient time lang po ang COMELEC para iresolba ang kaso na ito. I see. Pero ito, manalo o matalo, di ba obligasyon ho ng lahat ng kandidato pagkatapos ng botohan na talagang, of course, mabigay ho sa kanila yung lahat ng pwedeng
mabigay nila dun sa kanilang constituents. Pero kung hindi ho sila nakakaupo pa, paano ho kaya yun? Baka lugi naman yung mga bumoto sa kanila. Huwag po mag-alala ang mga kababayan natin, lalo doon sa may mga kaso na mga nanalo, yan po ay kaagad i-resolve ng COMELEC upang hindi po nakabitin ang mandato ng sambayanan. Sa bandang huli, pinaka-importante pa rin ang mandato ng sambayanan. Kaya nga lang po, lagi at lagi muna na kinakailangan i-resolve yung issue ng whether siya ba ay qualified o hindi, sapagkat yan po ang tinatawag natin na rule of law. Pinaka-importante po yon, yung issue ng rule of law. Oo, Chairman, isingit ko lamang kasi kahapon pa nakaka-receive po tayo ng mga reklamo ng mga senior citizen, buntis, PWD, na yun ho na-assign dun sa mga pinakamatataas na bahagi ho ng mga gusali. Bakit ho ganun? Ang sinasabi ho ng mga election officers po, wala ho silang magagawa dahil dun nyo daw inassign, dun sila naka-assign sa mga kwarto na yun na hindi dapat, hirap na hirap po sila. Paano ho ba natin yan magagawa ng paraan na hindi na maulit sa susunod na mga eleksyon? Ma'am Connie, una muna, lahat po ng mga nakatatanda at may kapansanan, nasa PPP po sila sa ground floor, yung pong priority polling place. Pero isang bagay po na dapat pag-isipan nating mga kababayan. Alam niyo po, noong 2022 presidential election, 66 po ang ating botante noon. Ngayon pong eleksyon na ito, 68,431,965 ang ating pong botante. Sa darating pong 2028 elections, aabutin po tayo ng 70 to 71 million. Nangangahulugan, lumalaki ang bilang ng populasyon ng mga botante, pero kasing laki pa rin, wala pong pagbabago ang ating pong mga presinto. Sapagkat yan po ay mga paaralan at mga eskwelahan, mga silid-aralan ng ating pong mga elementary school students. Sana po ang ating pong mga ginagalang na mambabatas ay magkaroon ng panukalang batas na ang COMELEC ay makapag-venture na sa mga ibang pribadong lugar, pribadong institusyon o gusali para doon po tayo magpa-hold ng eleksyon. Tingnan niyo po yung ginawa natin sa ating mall voting sa 42 na areas dito sa ating bansa. Napaka-komportable, walang vote buying, walang terrorism, malamig ang panahon, walang mainit ang ulo, wala pong kahit maghintay ay medyo kinakabahan kasi nga baka mapaaway. Yun po sana ang kinakailangan upang mas paluwagin natin at mas pagandahin natin ang karanasan ng ating mga botante sa mga susunod na halalan. Opo, pero yung pinarating ko po sa inyo, nangyari ho talaga yun, ha? Marami hong mga talagang umaakyat na mga PWD sa pinakamatataas po. Baka po pwede hong, kasi sinasabi nga natin PPP, di ba? Dapat nasa baba lang. Pero hindi ho yan ang nangyari kahapon. At sana matupad nga ho yung mga provisions na po pwede pang magawa para mas maging talagang kombinyente sa mga may mga kapansanan at buntis at mga senior citizen. Marami pong salamat sa inyo, COMELEC Chairman. Thank you very much for your time. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Yan po naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Update po tayo sa muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon kaninang madaling araw. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Rafi, mahigit isang buwan matapos ang explosive eruption noong Abril 9, naggulat na naman ang mga residente ng Negros Island matapos pumutok ang Mount Canlaon pasado alas 2 ng madaling araw kanina, Marso 13 o Mayo 13. Makikita ang incandescent pyroclastic density current na ibinuga ng bulkan kasabay ng pagputok nito. Umabot sa 3 kilometro ang lawak ng IPDC na ibinuga nito. May makapal na aburing bumalot sa mga kalsada at mga bahay. Gaya na lang dito sa Barangay San Miguel at Barangay Araal sa La Carlota City. Naabutan pa ng news team na nakapayong ang ilang residente sa kalsada. Patuloy kasi ang pagpatak ng manipis na abo. Kung ikukumpara raw sa nakaraang explosive eruption, manipis at masakit daw sa mata ang abo na ibinuga ngayon ng bulkan. Kaya perwisyo sa ilang residente, lalo na sa kalusugan. Ayon sa PHIVOLCS, moderate explosive eruption ang nangyaring pagsabog sa bulkan kanina at tumagal ito ng 5 minuto. Dahil sa pagbara pa rin sa crater at sa ilalim ng bulkan ang tinitingnang dahilan ng muling pagputok nito. Rafi, paalala ng PHIVOLCS sa mga residente na magsuot pa rin ng face mask at umiwas muna sa mga outdoor activities. Balik sa inyo dyan, Rafi. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.
Hanggang sa bilangan, ilang kandidatong nanguna sa election surveys ang nanatili po sa pwesto. May ilan ding nagulat, di ba? At pumasok po sa top 12. Kaya naman pag-usapan po natin yan kasama si Political Science Professor Ranjit Rai. Magandang umaga po and welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa atin lahat at saka sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Opo, ito marami hong nagulat dun sa listahan, hindi ba, ng mga lumabas ngayon, hindi ba, dito po sa ating Magic 12. Particular na yung siguro top 5, no? Yes. Ano ho ang naging factor kaya? Kasi dun sa survey, parang may mga iba pa tayong nakitang pangalan na hindi naman ngayon pumasok. Yes, totoo. I think yung surveys were not as accurate, admittedly, as they were in 2022. Pero gaya nga nasabi na, ako makapag-usap lang ako doon sa datos namin sa Okta Research. Yes, no? po. Sa Okta Research, pag tinignan mo yung aming survey nung April 20 to 24 na andyan naman sa internet and available sa media everywhere, and you can verify this. Pag tingnan mo sa aming survey, medyo doon pa lang sa survey niya makita na dikit-dikit. So hindi kami makasabi na ito ang eksaktong 12. No? So yung pag tingnan mo yung probable 12 namin, hanggang 15, 16 yan, lahat ng pumasok ngayong araw, kahapon, nandun sa probable 12 namin. So medyo 12 out of 12 kami po din sa ganyan. Pero of course yung ranks, ibang-iba. Yes. So yung expectation sa survey, napalitan ng realidad ng boto natin. And para sa akin, mas importante yun. No? Pag tingnan natin yung surveys natin, mukhang mga entertainers, mga popular eh. Yes. Pero tingnan nyo yung boto natin ngayon. No? Yung realidad, yung no? realidad, no? At mas maraming masaya sa realidad. No? Nakita natin, pumasok si Senator Bam, si Senator Kiko, na nasa laylayan, no, in a sense, dun sa mga surveys. And so, dun pa lang malalaman, number one, hindi naman bobotante yung mga Filipino voters. Number two, marami sigurong nagpalit ng kailang pag-iisip, no? Tumalabas din sa surveys yan, 20% po ng ating mga botante nagdidesisyon lang on the day of the voting, kahapon lang. Yun nga ang tatanong ko, malaking factor ba? Kasi di ba every time nagpapa-survey, may mga undecided. Yes po. Pumapasok din yun last minute Yes, sa mga boto. Kailangan natin pag-aralan po yung returns, no? Itong actual na boto natin. Once we get data, siguro pwede natin pag-aralan. Number two, yung another 20% or close to 20%, nagdidesisyon lang 1 week before the election. So, makita almost half na yan ng ating voters, no? Tapos, pag tingnan mo yung survey results namin over the last 2 or 3 cycles, yung fill-out rate, yung pagpuno yung ating pagboto natin, hindi na rin nakakakumpleto ng isang dosena. Oo, maraming nga gano'n. Ang kadalasan, 5 hanggang 7 names lang. At some point, nagkaroon ng 8 names, depende sa rehiyon. Pero by and large, on the average, about 5 to 7 names. So, hindi na pupuno yung boto. At yung mga ibang botante, bumoboto na straight PDP. May mga So, may ganun strategic voting rin. So makikita nyo, putting all of that together, plus syempre yung kampanya ng mga individual candidates, ito yung lumabas. No? Sabi nila malaking factor din daw, no? At least sa pagpasok nitong yung dalawang magbabalik na senador, no? Bam Aquino and Kiko Pangilinan, yung majority daw ng mga Gen Z votes. Kasi mas malaki daw ngayon ang mga kabataan na bumoto. Tama ba yun? Kasi yun yung sinasabi nilang panghatak daw nila. Yeah. Unang-una, lumaki yung ating voting population. No? Now versus 2022, dumami rin ang ating mga Gen Z at saka millennials natin. And put together, they'll probably make up at more than 40% of the vote. No? Wow. Close to 50% of the vote. So, hindi natin alam ngayon kung ano yung turnout nila. Pero definitely, malaki yan. Kasi malaki ang turnout lagi ang participation rate sa atin sa Philippines is between 70 to 80%. So we can expect marami dyan mga bumoto, mga bata, first-timers. So once we get the data, once we make the assessment also as a survey company, kasi lagi kami gumagawa ng pagsusuri after the elections So ano ba mga nakita ng images? So sa senatorial race, we were expecting na malaki ang magiging panalo ng alyansa. Mukhang they're going to get 5, no? Less than 5 or 6, less than the 7, 8 that we were expecting.
the opposition, sa trends basically now, mukhang pinakananalo ito yung opposition. Opposition na kasama ng Duterte family at yung opposition na Dilawan, Pink na associates. So yan parang pero para sa akin mas dramatic yung sa Pink, no, kasi at saka sa Dilawan. Kasi unang-una buhay pala yung kanilang kilusan. Hindi lang kasi nanalo kandidato dito eh. Mukhang it was driven by a movement. Pati yung party list din kasi, no? Kasi yung party list nila. Yes, And the same thing rin sa Duterte side, nakita mo yung party list na namamayagpag Ganun sa din. ano. So may mga kilusan na yan, may mga movements na yan. And maybe that's also good kasi progressive politics. Ayun Hindi nga. lang isang politika ang namamayagpag, may iba pang alternatives. Yun nga ho ang very interesting dahil sinasabi nila sa midterm elections, it will more or less determine yung presidential elections po meron natin. siyang influence, May influence talaga yun. yeah. Oo. So, ibig sabihin ba nito sa presidential elections, tatlo na? tatlong malalakas na partido ba ang pwedeng makita natin grupo, sa survey? no? Kilusan, grupo? no? Oo. Maaari po. Kasi, yun nga, one thing's for sure, hindi lang Duterte po. Okay, ang kilusan na malakas, no? At saka popular. Talagang malaki na. Kasi, pag tingnan mo itong election, isa pang makikita mong image, malakas talaga yung suporta for the Duterte family. Nakita natin sa surge ng mga numbers ng candidates sila. Nakita natin dito sa trending ng mga candidates sila, maraming tumaas dahil sa malaki yung base, buhay siya at engaged, no? Pero ganoon rin sa mga Dilawan, no? Mukhang meron pala silang kilusan, meron pa palang buhay at engaged at malaki siya. So kailangan ngayon i-harness 'yan. Ayun. The way the Duterte family is harnessing their own movement. So abangan natin ang susunod na kabanata. Pero of course yung election returns, hindi pa tayo tapos. So, pero ganun pa man, mukhang naging relatively kasi may mga nasaktan, may namatay rin. Relatively, despite that, relatively peaceful daw at saka maayos yung ating election so far. So we have to give ourselves a pat on the back, no? Kasi tayo mga Filipino voters, talagang we went out to vote. Nakita natin sa Senate elections, yung boses natin pinakinggan. And kailangan natin matandaan, ang totoong puwersa nasa atin eh. What we do as individuals, as citizens, is more important than anything government or political movements or political parties can do to change our politics. Alright. So, yan. Naku, marami kami natutunan. Maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, Professor. Thank you. Thank you. Yan naman po si Professor Ranjit Rai. Samantala, naiproklama na si dating Vice President Leni Robredo bilang bagong alkalde ng Naga City sa Camarines Sur. At may ulat on the spot, si Salima Refran. Salima? Connie, alas 10 nga ng umaga, opisyal na pinunoklama bilang susunod na mayor ng Naga si dating Vice Presidente Leni Robredo. Sinagawa yan around 10:27 kung saan kasama ni Robredo ang kanyang mga anak. Ipinoklama rin ang kanyang katandem na si Gabi Bordado bilang susunod na vice-alkalde at ang 10 nanalong councilors ng lungsod. Sa official certificate of canvass, nanalo si Robredo sa botong 84,377. 91.65% yan ang lahat ng bumoto sa lungsod. Sabi ni Robredo, bilang mayor, pagtitibayin niya ang good governance, transparency, accountability, people empowerment, and involvement. Nais raw niyang ipagpatuloy ang mga nasimulan sa Office of the Vice President na nasusukat ang mga proyekto at ang mga resulta nito dito sa Naga City. Sa aspeto naman ng magandang showing ng mga kinampanya niyang sina Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Akbayan at ML Party List, sinabi niyang lubos ang kanyang kasiyahan sa magandang resulta ng mga boto. Dahil raw sa survey, minanage nila noon ang kanilang expectations. Pero higit raw dito naging resulta. Patunay raw ito na matibay pa rin ang kanilang base, nandyan pa rin ang suporta sa kanilang movement at buo pa rin at hindi nawalan ng pag-asa ang tao matapos nga raw ang 2022 elections. Assurance daw ito na naghahanap pa rin ang publiko ng maayos na namumuno. Yan muna latest mula nga dito sa Naga City, Connie. Maraming salamat, Salima Refran. Iba pang alkalde sa Metro Manila ang ipinoklama na. Muling manunungkulan sa isang termino sa Caloocan City Mayor Along Malapitan. Re-elected din si Quezon City Mayor Joy Belmonte para sa kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde. Re-elected din ang walang kalabang si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian para sa ikalawa niyang termino. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita sa harap ng media si Pope Leo XIV.
Isa po sa mga naging panawagan niya ang magiging tulay o pagiging tulay ng mga mamamahayag sa kapayapaan. Panawagan din po niya ang pagpapalaya sa mga mamamahayag na ikinulong. Isinusulong din po niya ang paggamit ng AI sa kasalukuyang panahon. Humigit kumulang 1,000 mamamahayag na ang nag-cover ng Papal Conclave, ang dumalo po sa Aula Paulo VI o Paul VI Audience Hall. Bago yan, ay pinangunahan po ng Santo Papa ang pagtanggal ng seal sa Apostolic Palace na sinelyuhan matapos ang pagpanaw ni Pope Francis. Nabulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang pagtatapos ng campaign rally na yan sa Veracruz, Mexico. Patay sa pag-atake ng kampanyang mayoral candidate na si Yesenia Lara Gutierrez. 3 iba pa ang nasawi at 3 ang sugatan. Ayon sa Prosecutor's Office ng Veracruz, sakay ng motorsiklo ang mga salarin. Hindi pa tukoy ang motibo nila ayon sa presidente ng Mexico. Ito ang GMA Regional TV News. 64%. So, for Patay isang barangay kagawad matapos barilin ng kanyang kainuman sa Sierra Bullones, Bohol. Batay sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na humantong sa pamamaril ng sospek sa biktima. Nagtamo ng tama sa dibdib ang biktima. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sumuko naman sa pulisya ang sospek matapos tumakas. Kwento ng mga kapitbahay, matagal nang may alitan ang dalawa. Ayon sa mga otoridad, isolated case ang insidente at hindi konektado sa eleksyon. total number of clustered precincts, 307. Mabilis ang balita ng mga nangyaring gulo sa araw ng eleksyon sa Cotabato City. Sa Barangay Rosario Heights 5, abot sa 4 na po ang naaresto matapos magrambol. Base sa investigasyon, nag-ugat daw yan sa pananakot ng isang grupo sa mga botante. Umalma raw ang ilang residente kaya nauwi ito sa bugbugan. Sa Cotabato City Central Pilot School, 4 na lalaki ang inaresto matapos ding magsuntukan. Sabi ng isa sa mga sangkot, may sumisira umano sa automated counting machine para mandaya, kaya nagkaroon ng iringan. Itinanggi yan ng nakasuntukan niya. Gayon din ng pulisya at sinabing problema sa pila ang posibleng ugat sa gulo. Pinayagan pa ring makaboto ang mga nagsuntukan. Ay ang galing sa 3rd Congressional District. Latest ulit tayo sa eleksyon 2025 senatorial race base po sa partial at unofficial tally. As of 10:54 a.m. yan mula po sa datos ng Comelec Media Server. Nangunguna pa rin sa pagkasenador si Bongo, 21,790,271 votes. Sunod si Bam Aquino, 16,823,771 votes. Pumapangatlo si Bato de la Rosa with 16,685,378. Pang-apat si Erwin Tulfo with 13,814,973. Pang-5 si Kiko Pangilinan with 12,301,896. Ika-6 pa rin sa senatorial race si Rodante Marcoleta, 12,228,463 votes. Ika-7 si Ping Lacson, 12,141,946. Pang-8 si Tito Soto, 11,930,352. Pang-9 si Pia Cayetano, 11,711,494. At pang-10 si Camille Villar, 11,025,650. Binubuo ang kasalukuyang top 12 ni Lito Lapid, 10,824,926. At ni Ivy Marcos with 10,723,868 votes. Umakyat sa 13th spot si Ramon Bong Revilla Jr. At bumaba naman sa 14th place si Ben Tulfo. Nasa 15th spot pa rin si Abby Binay. Kasunod na ba yan sina Benner Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador at Colonel Busita. Base po yan sa 80.55% ng election returns na naproseso na ng Comelec. Para sa buong listahan ng partial and unofficial count, bisitahin po ang election2025.ph. Makikita din po dyan ang pinakahuling tali na botohan mula sa Comelec Media Server. Mula sa pagkasenador hanggang konsehal. May breakdown din ng resulta ng botohan sa kada probinsya, lungsod, bayan hanggang sa kada barangay.
maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network. Naghahanap ngayon ang nangungunang media organization sa bansa ng Regional Facility Specialist, Reliever Junior Accountant, Master Control Engineer at Mechanical Engineer. Pwede ring mag-apply para maging TV Transmitter Technician sa Abra at Brooks Point, Palawan o di kaya ay si Buti Usi o Master Control Technician. Magpunta sa careers.gmanetwork.com. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.